Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Holy God, my Creator and Maker, because He is our joy, He is our peace, He is our home, He is everything that we want and need and more. I worship His name, Yahweh, because He considers us His treasure. And not only that, it's because He's marvelous, He's magnificent, awesome, powerful, almighty God. And I thank Jesus Christ, the Messiah, our friend, because of His blood that was shed on the cross to save us. And He wants to share His kingdom with us. And His kingdom will never end, and it's for all eternity. And the abundance that we will receive from our Father will never end also. And I thank the Holy Spirit for providing us with all the tools that we need to understand our Father, to understand Jesus Christ. The Holy Spirit is pacifying us, directing us to the path that Jesus had forged. And that's the path to righteousness, the path to our Holy God Almighty. Every day, madaming blessings na binibigay sa atin si Almighty Father. And if we only open our eyes, we will see those blessings. And those blessings are not just things that we see, but also things that we cannot see. Our Father is faithful to us. He will never leave us nor forsake us. He is for us, and He will avenge us. He is our protector. He is our love, and from Him comes love. Sa Kanya galing ang pagmamahal. Kaya kung marunong tayong magmahal, dahil yon sa tatay natin. Lahat ng mga good things comes from our Father. So last time, we read chapter 3 of Malachi, but we were not able to finish it. Hanggang chapter ano lang tayo. Sino ba tayo? Hanggang chapter ano lang pala ako. Chapter 7. So, dito sa Malachi, chapter 3, verses 1 to 7. So, binanggit dito yung messenger, unang messenger, si John the Baptist. At hindi niya kilala yung Messiah.
At kaya lang nakilala ang Messiah, siya yung witness, si John the Baptist. Nakarinig siya ng boses ni Almighty Father. Inutusan siya to baptize people with water so that madidistinguish kung sino sa mga mababaptize niya, si Jesus Christ. Ang clue ay kung saan magi-stay ang Holy Spirit in the form of a dove. Dahil ang Holy Spirit, hindi naman talaga natin makikita yon. Pero the Almighty Father allowed John the Baptist to see the Holy Spirit in a form of a dove para maituro sa atin kung sino ang Redeemer, ang Messiah, ang Savior. So yun ang mission ni John the Baptist. Kaya nga siya yung nag-prepare ng way bago dumating si Jesus Christ. At never sinabi ni John the Baptist na siya ay isang prophet. So wala tayong makikita dito sa Bible na nagsasabi or nag-self-proclaimed prophet sila, no? Walang makikita dito, kundi ang makikita lang natin dito, the Lord gave me a vision or a dream, or the Lord talked to me. Yun lang ang sinasabi ng mga prophet. Pero hindi nila sinasabi na sila ay prophet, no? Kasi hindi sila assuming mapagkumbaba. So pinipili ni Almighty Father na kanyang mga messengers, humble people. At yung mga pamumuhay ng mga prophets na pinipili ni Almighty Father, simple lang. Sobrang simple ang buhay ng mga tao na pinipili niya. Bakit? Nang sa ganon, ang mapapurihan ay ang pangalan ni Almighty Father. Ang maitaas ay ang pangalan ni Almighty Father, hindi maitaas yung prophet. Kaya nga, di ba si Gideon, yung kanyang mga soldiers na dala-dala ni Gideon, 300 lang sila. Bakit? Para maipakita sa mga tao yung power ni Almighty Father, hindi yung power ng mga tao. Kaya pag sasayang people power, hindi yon. Hindi si Almighty Father ang itataas natin. Pag ganong people power, hindi. Dapat ang itataas natin the power of the Almighty Father. Nagyayabang tayo, power of the people yan, tayo yan. Itinataas ng mga tao ang kanilang mga sarili. Hindi dapat yun, mali yun. Ang itataas natin, si Almighty Father. Dahil siya ang powerful. Siya ang holy, siya ang creator, siya ang maker. Lahat ng mga magagandang bagay galing kay Almighty Father. Kaya siya ang itataas natin. Kaya yung kanyang mga pinipili na mga servants, simple lang ang buhay para ang maitaas na pangalan, ang makita sa buhay ng mga tao ay si Almighty Father. Gaya kay Jesus Christ, simple lang yung buhay ni Jesus Christ. When He was born into this world, ang kinakain lang niya, nung baby siya, nung bata siya, ay curds and honey. So nung time na yun, mura lang yung curds kasi halos lahat ng mga tao merong alagang animals, mga goats or cows, tapos may gatas yun, ano? So yung gatas na yun, libre lang kasi meron silang mga alagang mga animals. And then yung honey, galing yun sa mga bees, no? Na nakukuha lang din sa kung saan-saan, hindi binibili. Pero ngayon kasi tayo, lahat ng mga bagay binibili natin. Pero nung time ni Jesus Christ, nakukuha lang nila yon. Example, yung mga meron pa rin mga tao na nakatira sa mga forest or sa mga probinsya. May mga tanim sila na sarili, or may mga animal sila, or
pupunta sila sa mga bundok, kukuha sila ng mga honey, no? Libre lang yon. Ha? So, noong time ng kay Jesus, ganun din, walang gastos. Nang sa ganon, anong sabi ni Almighty Father? Bakit namuhay ng na ang kinakain lang ni Jesus ng baby ay curds and honey? Nang sa ganon, matuto siya na piliin ang right kumpara sa wrong. Yun ang reason ni Almighty Father. Maging humble. Dahil yung Father natin is humble. Ngayon, kung mayabang tayo, sino ang mayabang? Ang mayabang si Lucifer. Gusto niya angkinin ang lahat. Kung mayabang ang isang tao, siya ay anak ni Lucifer. Si Jesus Christ, He is pure and holy. Na-train siya. Bata pa lang din siya, tinatrain na siya. Parang tayo din, ganon. Kaso, si Jesus Christ, nung tinatrain siya, pinipili niya lagi yung holiness, yung purity. Yun lagi ang pinipili niya. Never siya nagkasala kahit nung bata pa siya. Up to the time that He was crucified. And He died. Hindi siya nagkasala, and then He rose again. Hindi pa rin. It's perfect. Kaya nga, siya ay like a refiner's fire and a launderer's soap. Sabon na panlaba, panlinis, no? Kaya si Jesus din, siya rin ang magja-judge sa mga tao dahil na-experience niya yung mga bagay na na-experience natin. Na kahit na-experience niya yung mga bagay na na-experience natin, hindi siya nagtanim ng galit sa kapwa-tao. Hindi siya nagsalita ng masama sa kapwa-tao. Kaya siya ang judge natin sa nakalagay sa Book of Revelation. Kaya nga nakalagay dito, Malachi chapter 3, He will sit as a refiner and a purifier of silver. Kung si Jesus Christ ang magja-judge, so He is God. Another proof that Jesus Christ is God like the Almighty Father. He will purify the sons of Levi. Sino yung sons of Levi? Tayo, royal priesthood, a holy nation. Nang sa ganun, makapag-offer tayo ng offering of what? Righteousness, hindi offering of money. Offering of righteousness. Hindi kailangan ni Almighty Father ng money. Or ng mga kung anong insenso, kandila. Hindi kailangan ni Almighty Father. Siya ang gumawa ng mundo. Okay? Kaya dito sa verse 4 ng Malachi chapter 3, when the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old. Pleasant. Katanggap-tanggap. Pleasing to the Almighty Father. At ang magiging witness sa judgment, alam ni Almighty Father yung ginagawa ng mga tao against sorcerers. So, pag sinasabing sorcerers, maraming form of sorcery. Mga panloloko sa mga tao, no? Sorcery din yun, or hindi, science yan. Alam niyo yung story, no, yung kay Frankenstein, yung iniiba-iba yung katawan, pinapalit-palit. Ang tingin natin doon, di ba, sorcery? Pero ang tingin ng iba, that's science. So, ano ba talaga yun? Sorcery or science? It's sorcery. At saka yung minimerge ng tao, yung cell ng animal sa cell ng tao. Hindi gusto ni Almighty Father yan.
Kasi ang tao, you were created in God's image and likeness. Binababoy or dinudumihan ng mga tao ang kanilang kapwa-tao by incorporating cells of animals into humans. Alam niyo yung i-add ka na naman yung organ na transplant. Pag nagkaroon ng organ transplant ng isang tao, kahit same human to human yung organ na yun, ano ba, yung kidney, no? Or liver, meron ba ng liver? Or heart? Forever nang iinom ng gamot yung naka-receive ng organ from other person. Kasi ire-reject ng katawan yon ng tao. Kaya forever na siyang iinom ng gamot. Akala ninyo hindi na iinom ng gamot. Akala ninyo hindi, tao naman yun eh. Nilipat sa kanya yung kidney. So, okay na siya. Magaling na siya. Iinom pa rin siya ng gamot. So, that's forever na dahil iba yung kidney na nakalagay sa kanya. Nire-reject ng tao ang parehong kidney na galing sa ibang tao. Naintindihan ninyo? Kasi hindi tanggap ni Almighty Father yung ganong mga bagay. Kaya nire-reject. Ngayon, kung hindi nire-reject, ibig sabihin tanggap. The Almighty Father, since hindi yun ang design ni Almighty Father sa tao, kaya nire-reject ng katawan ng tao. Kasi foreign, ano na yun eh, foreign material, kumbaga, dahil hindi na yun galing sa'yo. No? Kaya nga, example, pag natibo ka ng glass, di ba magnanana? Kasi hindi tanggap ng katawan mo yung foreign object na yon. Baka sabihin, hindi human tissue naman. Kahit na human tissue, yung liver, yung heart, iinom ka ng gamot nun kasi i-reject ng katawan yon. Kung nabasa ninyo, nabasa ko kasi nire-reject ng, akala ko kasi ay pag na-transplant na hindi na iinom ng gamot kasi magaling na siya, iinom pa rin kasi nire-reject ng katawan. Ano pa yung against adulterers? Pag sinabing adulterers, kasama na rin yung fornication and all forms of sexual sins. At nagiging promiscuous ang mga tao dahil sa ini-introduce ng mga matatanda sa mga bata yung mga bagay na hindi dapat na ma-corrupt muna ang isip ng mga bata. Kasi natural naman yan eh. Bakit kailangan i-educate mo pa? Natural na yan. Nalalabas sa tao kahit hindi mo pag-aralan. At ang utos ni Almighty Father, go forth and multiply. Kaso nga lang, ginagawa ng mga tao, iba-iba sila ng partner. Kasi nga, na-introduce sila sa promiscuity dahil sa mga kung ano-anong katuruan ang nilalagay na sa school. At dahil doon, may mga tao na nagkakasakit, no? Due to promiscuity. Ano yung promiscuity? Di ba yung iba-iba ang partner, ganon. Perjurers, kasama dito yung mga sinungaling, abusado, manipulators, scammers, mga manlaloko. Against those who exploit wage earners and widows and orphans. Yung mga tao na vulnerable people, in-exploit ng mga ibang tao, ginagamit. Madaming form ng paggamit, no? Kasi nga vulnerable to mga widows, orphans, mga wage earners yung swelduhan. And against those who turn away an alien. Pag alien, hindi lang ito ay mga foreigners or strangers, but also yung mga tao na kino-consider ninyo na hindi nyo sinasali.
binubuli ninyo, yung ini-itchapwera ninyo. Yung sa tingin ninyo ay hindi matalino yan, awayin natin. Yun, ini-alienate nyo ang isang tao kahit na tao siya. Hindi, kahit na tao, no? Kahit na normal siya or kahit na kasali nyo sa city or sa bansa ninyo. Pero ini-alienate nyo siya, hindi nyo siya sinasali. Didegrade nyo, i-chismis nyo, minamalign nyo, no? Binibigyan nyo ng backhanded compliments, tapos pagtatawanan ninyo. That's alienating people. Hindi nyo sinasali. Pag pangit ang suot, pag may diferensya, pag hindi matalino, pag hindi nyo magagamit, alienate nyo. Pag naiinggit kayo, ini-alienate nyo rin. Wicked ang tao. Bakit natin ginagawa itong mga bagay na ito? Bakit may mga tao na ganito ang kanilang ginagawa? Because they do not fear me. Sabi ni Almighty Father, hindi sila natatakot sa akin. Hindi nila alam yung power ni Almighty Father. Pero tayo, as children of the Almighty Father, dapat tayo magkaroon ng takot sa tatay natin. May respeto, may pagmamahal sa tatay natin. Says the Lord of Hosts, for I am the Lord, I do not change. Hindi nagbabago si Almighty Father. Yung kanyang pagmamahal sa atin, yung pag-iintindi niya sa atin, yung protection niya sa atin, yung mga promises niya sa atin, hindi magbabago yun. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun na yun. At yung ugali niya, hindi rin magbabago. He is for holiness, truth, justice, righteousness. Ganun ang tatay natin. Kaya may mga tao dyan na nagsasabi na, hindi, ano na ngayon eh. Iba na ang panahon ngayon, nagbabago na ang panahon ngayon. Kaya tanggap na natin yung mga kung ano ng bagay na mga kasalanan. Dati hindi tanggap yan. Tanggapin na natin ngayon kasi nakakaawa naman. Si Almighty Father, hindi nagbabago ang kanyang stand against wickedness and unrighteousness and abomination. Never niyang matatanggap because our Father is holy. Ito sa verse 7, yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. Hindi natin sinunod yung utos ni Almighty Father, yung contract, sinira natin, yung covenant, yung laws, yung commands, statutes, rules, sinira natin. Pero, ang sabi ni Almighty Father, return to me, and I will return to you. May hope tayo. Makakabalik tayo sa tatay natin, at babalik siya sa atin. Paano ang hope na yan? Because of Jesus Christ. Says the Lord of Hosts, but you said, in what way shall we return? Paano tayo makakabalik? Yun ang tanong dito, di ba? In what way shall we return? Ang tanong ng mga tao. But you said, in what way shall we return? Idinugtong ngayon dito. Verse 8 na tayo, no? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? Ha? Bumalik na, ano natin, bumalik na kayo sa akin, nang sa ganun babalik din ako sa iyo. Paano kami makakabalik? Ang sabi ni Almighty Father, will a man rob God? Pinagnanakawan niyo ba? Kaya niyo bang pagnakawan ng Diyos? Pero pinagnakawan niyo ako. Para tayo makabalik sa tatay natin, hindi natin siya dapat pagnakawan. Para makabalik sa atin ang tatay natin, tayo makabalik sa kanya, hindi natin dapat pagnakawan yung tatay natin. Ano ba ang ninanakaw natin? Or in what way have we robbed you? Idinugtong dito in tithes and offerings. Ngayon, sasabihin niyo, ay pera pala.
Magbibigay tayo ng tithes and offerings, so hindi na natin ninanakawan si Almighty Father. Yun ang sasabihin niya, di ba? Especially those people who pinapromote yung tithes and offerings every service, hindi lang every day pinapromote, every service nanghihingi ng tithes and offerings sa mga tao. Ano ba ang tithes and offerings? Ang tithes and offerings, ito ay ibinibigay kay Almighty Father. Unang nabanggit yung tithes dito sa Genesis chapter 14 verses 18 to 20. Nung nagbigay ng tithes si Abraham kay Melchizedek, king of Salem and priest of God. So, nagbigay si Abraham ng tithes and offerings. Ibinigay niya kay Almighty Father. So, since hindi naman kailangan ni Almighty Father ang tithes and offerings, pero it's a form of a nagte-thank you, ganon, no? Hindi naman magagamit ni Almighty Father ang tithes and offerings dahil sa kanya naman lahat galing ang lahat ng bagay. So, kanina napunta yun kay Melchizedek, no? Ngayon, dito sa Exodus chapter 35, verse 21 to 22. Tungkol to sa offerings. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all service, and for the holy garments. So nagbigay ang mga tao ng offering para sa tabernacle of meeting, para sa holy garments. They came, both men and women, as many as had a willing heart, and brought earrings and nose rings and necklaces, all jewelry of gold. That is, every man who made an offering of gold to the Lord. So nag-gather yung mga tao, and then they offered gold para kay Almighty Father para magawa yung tabernacle. So, yung mga bagay na to, kasi nung time na yun, nung kay Moses, literal. Okay? Literal. Kasi nga, para may visualization ang mga tao. So, ginamit yun para sa ephod, sa breastplates, lahat yun. Gamit yun para sa mga high priest. No? At kaya nagtawag din si Almighty Father ng artisan. Si Bezalel. Para sila yung gagawa. Kasi nga, visualization ang gusto ni Almighty Father para makita ng mga tao. Ngayon, that's in the Old Covenant. Ngayon, sa New Covenant, nung dumating na si Jesus Christ, ano nang nangyari? Nung dumating si Jesus Christ, Matthew chapter 23, verse 23, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
For you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Nagbibigay nga kayo ng tithes, ng mint, anise, and cumin, pero kinalimutan niyo naman yung mga bagay na mas importante or weightier matters of the law. Ano ang kinalimutan ninyo? Justice, mercy, and faith. Kung manghingi kayo ng tithes, dapat wag ninyong kalimutan yung justice, mercy, and faith. Sabi ni Jesus Christ. Dito sa Leviticus chapter 27 verse 30, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Lahat kay Almighty Father. Kanya lahat ng bagay. Created lahat ni Almighty Father lang ang lahat ng bagay. Kanya lahat. Kahit ang tao, tayo, kanya lahat. Kahit yung souls natin kay Almighty Father, wala tayo. Numbers chapter 18 verse 21 to 32. For the tithes of the children of Israel, which they offer up as a heave offering to the Lord, I have given to the Levites as an inheritance. Therefore, I have said to them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. Yung portion ng Almighty Father na tithe, ibinigay niya sa mga Levites. Kasi yung mga Levites, sa lahat ng mga anak ng Israel, wala silang inheritance. Therefore, mapupunta sa mga Levites ang tithes. So, sino ang kumukuha ng mga tithes? Kanino binibigay? Sa mga Levites. Ano pa ang kanino pa binibigay ang tithes? Kasi wala silang inheritance, no? Kanino pa? Sa mga fatherless at saka sa mga widow. Hati-hati sa tithes. Widow, alien, or strangers, yung mga orphans, pati na ang mga Levites. Ngayon, ang ginagawa ng mga leader ninyo, sinasakop lahat, hindi na ibinibigay sa widows, hindi binibigay sa mga orphans, hindi pinamumudmod, sinasakop lang nila yung tithes. Mali, di ba? Iba pa yung offering na ginagamit, iba pa yung ministry to para sa mga men's ministry for the men, manghihingi tayo ng donation. Iba pa yun. Iba pa rin yung building, sa building natin, papatayo tayo ng building, kailangan na may magbigay. Iba pa rin yun. Abusado ang mga tao. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Yung nagamit yung tithes. Levites ba kayo? Ha? Priest ba kayo? Di ba hindi naman kayo priest? Sino ang ngayon sa New Covenant? A nation, royal priesthood, a holy nation. Tayo na yon. Lahat na ng tao na nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dito sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Meaning, kay Almighty Father lahat ng bagay. Kailangan ba ni Almighty Father ng tithes and offering? Hindi. Kanya lahat eh. Kaya nanghingi lang si Almighty Father ng tithes and offering para mabigyan ng portion yung mga Levites, yung mga walang land, yung mga kulang sa buhay, yung mga hindi nabigyan para matuto ang mga tao mag-share sa kanilang kapwa-tao. Yun ang ibig sabihin ng tithes and offering. Dahil yung portion na tithes and offering,
Una, tinuruan ni Almighty Father mga tao na magbigay sa Kanya. Ngayon, since natuto na yung mga tao magbigay sa Kanya, i-acknowledge siya, tinuruan naman niya, ibigay naman sa kapwa-tao dahil si Almighty Father, hindi niya kailangan yon. Ano ngayon ang tithes and offering na binabanggit dito? Sa Malakay chapter 3. Dito si Jesus Christ, no? Sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. Si Jesus Christ to. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites. So he said, truly I say to you, that this poor widow has put in more than all, for all this out of their abundance have put in offerings for God. But she, out of her poverty, put in all the livelihood that she had. So, ano ang nire-require sa atin ni Almighty Father? Ni Jesus Christ? 10% lang ba? Anong sabi ni Jesus Christ? Take up your cross and follow me. Anong sabi ni Jesus Christ, rich man? Sell everything that you have and give it to the poor. Take up your cross and follow me. Ano sabi ni Jesus? May nakita ba tayo dito sa Bible? Naghingi ng tithe si Jesus. Nanghingi ng offering si Jesus? Wala, di ba? So, bakit nanghingi ng offerings ang mga preachers, pastors, religious leaders, mga ministers? Bakit kayo nanghihingi? Saan nyo dinadala yung pera? Nagpatayo kayo ng congregation ninyo. Si Jesus ba nagpatayo ng sarili niyang building para may congregation sila, doon sila magagather? Di ba nagrenta si Jesus Christ para sa kanilang Last Supper? Ulitin ko, anong ilang tithes and offerings dito? Dahil ninanakawan natin si Almighty Father para makabalik tayo sa Kanya. Pera bang ibibigay natin kay Almighty Father para makabalik tayo sa Kanya? Hindi. Offerings of praise and worship. Being loyal to our Father. Being faithful to our Father. That's the tithes and offerings. Kailangan ni Almighty Father sa atin, hindi pera. Kasi itong verse na to, itong Malakay chapter 3 verse 10, ito yung ginagamit ng mga pastors, preachers, religious leaders para makapanghingi ng pera sa mga tao. Ulitin ko, mga priests and Levites ang hihingi ng tithes and offerings. Wala ng priests and Levites ngayon. Asa na sila? So bakit ginagamit nyo ngayon ito? Nandaloko kayo ng tao. Kasi nung bata ako nasasabihin, hindi, nasa New Covenant na tayo. Okay, so New Covenant na pala lahat ang susundin natin. Oo. Tapos pagdating sa tithes, akala ko ba New Covenant ng susundin natin? Bakit itong Malakay, nasa Old Covenant ito Hindi, yung tithes lang. May pinipiling verse. Ba't ganon? Namimili kayo ng verse pag tungkol sa kaperahan, di itong ito, dito na tayo magkakapera. Tapos nagpapagawa pa kayo ng sarili nyong building. Akala ka ba sinusunod niyo yung utos ni Almighty Father? Justice, mercy, yun ang ipapatupad natin dahil yun ang gusto ni Almighty Father. Pero ang ginagawa natin, hindi, para may sarili kaming congregation. Paano naman yung mga tao na nagugutom, na dapat nang tulungan ng mga tao? Hindi, uunahin muna namin yung congregation.
justice, mercy, and faith. Uunahin. Sabi ni Jesus Christ. Romans chapter 1 verse 21. For though they knew God, they did not glorify Him as God or show gratitude. Instead, thinking became worthless, and their senseless hearts were darkened. Ito ang gustong offering ni Almighty Father. We must glorify our God Almighty. We must show gratitude. Ito ang tithes and offerings na gusto ni Almighty Father. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Dahil pag mahal natin ang tatay natin, sunod na doon yung mga bagay na tama ang gagawin natin. Makakatulong na tayo sa mga kapwa-tao natin. Glorify Him as God and show gratitude. Ito ang tithes and offering natin. An offering of praise and worship. Offering ourselves to our Father, doing good deeds, being faithful, being loyal, uphold justice, be remorseful of our sins, humble ourselves before our Father. Yun ang gusto ni Almighty Father, yun ang tithes and offerings. Instead, anong ginawa ng tao? Instead, their thinking became worthless and their senseless hearts were darkened. Example, no? Nang hindi humingi ng tithes. Sino pa example na hindi humingi ng tithes? Si Paul. Hindi nangingi ng tithes si Paul. Dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13. For what is it in which you were inferior to other churches, except that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Hindi naging papigat si Paul sa mga taga Corinth. Nagtrabaho si Paul. Tent maker siya eh. Hindi siya nangingi ng tithes. Pwedeng bigyan si Paul ng wage, sweldo. Pero hindi siya nabibigyan ng sweldo eh. Kaya nagtrabaho siya. Acts chapter 20 verse 33. Meron pa no na isa pong preacher na dinig na dapat dalhin niyo dito yung mga ginto. Ganon ang salita. Dalhin niyo dapat dito yung mga pera, lahat dalhin niyo dito. Ay mukhang pera to, naisip ko. Hindi ganun si Almighty Father, hindi ganun si Jesus Christ. Sabi pa ng isang preacher, ay nag-abroad ka na, dapat yung tithes mo dito mo pa rin dadalhin kahit nasa abroad ka na. Ay mukhang pera, ba't ganun to? It is Acts chapter 20 verse 33. I have coveted no one's silver or gold or apparel. Sabi ni Paul. Yes, you yourselves know that these hands have provided for my necessities and for those who were with me. Ako nagtrabaho para makailangan namin. Nagtatrabaho ko itong mga kamay ko. And for those who were with me, pati naman kasama ko, ako na tumutulong sa kanila. I have shown you in my every way by laboring this, that you must support the weak. So, sino ang susuportahan natin? Yung mga weak. Sino ba yung mga weak? Nung time ng kay Almighty Father, yung mga Levites, kasi nga wala silang inheritance. Yung mga orphans, yung mga widows, yung mga aliens or strangers. Kasi sila yung weak, vulnerable people. At pa nakalagay dito, and remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. Ngayon, itong ginagamit ng mga pastor, hindi, magbigay kayo sa amin kasi i-bless kayo. Ibigay niya sa amin yan. Kami ang tatanggap niyan. Pero i-bless naman kayo, pero tatanggapin namin yung bibigay. It is more blessed to give than to receive, kaya tatanggapin namin yung pera ninyo. Magbigay kayo ng tithes. Walang binagay si Jesus Christ. Walang ganun iniutos si Jesus Christ.
Itong si Paul, no? Ito pa example ni Paul. Philippians chapter 4 verse 10 to 23, but I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Sabi ni Paul. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Nakita niyo, hindi naghingi si Paul ng tithes and offering. Ngayon, may mga tao na pinipilit pa rin hindi magbigay kayo ng tithes and offering. And then, yung mga uma-attend sa kanila, bakit ganun yung pastor na yon? Bakit ganun yung preacher na yon? Yung minister na yon? Yung leader na yon? Nai-stumble ngayon yung mga tao. Instead na makinig sila ng salita ng Diyos, gusto nila makilala si Almighty Father. Hindi ngayon sila maka-attend dahil wala silang maibigay na pera. Wala silang maibigay na tithes. Dahil sila ay vulnerable din. At the same time, na-stumble sila. Pera-pera na lang ba? Lagi bang gano'n? May narinig na akong gano'n, ha? Kaya ang nangyari ngayon, hindi na sila umattend. Naging naging stumbling block yung panghihingi ng tithes and offerings ng mga congregation. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 18 verse 6, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Woe to the world because of offenses. So, buti pang magtay ka na lang ng millstone sa neck mo. Dahil na-stumble sa'yo yung mga brothers and sisters mo. Dahil sa panghihingi mo ng tithes and offerings. Kung yun yung bagay na na-stumble ang mga tao, huwag ka manghingi ng tithes and offerings. Doon makikita yung sincerity mo kung talaga naglilingkod ka kay Almighty Father. Ulitin natin ang nabasa natin, di ba, sa Deuteronomy chapter 26, verses 12 to 13. When you have finished laying aside all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, I have given it to the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow. So, hati-hati sa tithes. Kayo iniiba-iba pa ninyo eh. Hindi, ito para sa kung saan man to. Ito naman yung sa building, ito naman yung para tulong natin sa mga mahihirap. So, iba-iba ang tawag. Hindi lang tithes. Ang galing ninyo, kalokohan ninyo, kasi nangalingan ng mga tao. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father, using the name of the Lord God in vain. Tuloy natin Deuteronomy chapter 26 verse 13 naman. Then you shall say before the Lord your God, I have removed the holy tithe from my house and also have given them to the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, according to all your commandments, which you have commanded me. I have not transgressed your commandments, nor have I forgotten them. Ano ang gagawin natin? Tutulong tayo sa stranger, sa fatherless, sa widow, sa mga those who are vulnerable people. Ano ang ginagawa ng mga preachers and pastors? Sinasakop ninyo, sinusolo ninyo. Minsan mag-asawa pa, magkaiba pa ng simbahan nyo. Mag-asawa, isang babae, siya na pastor siya. Yung lalaki rin, pastor, pareho sila mag-asawa. Pag Sunday, magkaiba sila ng pinupuntaan. Sayang yung tithes doon eh, doon tayo. Hindi magkasama yung mag-asawa. Ba't ganon? Halatang halata eh.
Hindi ba nahalata? Swapang. Tapos meron pa no, brother, pengi akong isang poste. Kasi magpapagawa ng congregation. Ikaw na ang gagastos na isang poste ha. Ito naman si sister ang gagastos sa isang poste. Para mabuo yung congregation na ginagawa natin. Sumaliban pa sa tithes yun. Humihingi pa. O yung pastor namin dati. Nahingi ng kotse sa lola ko. Ba't yan na ano? Nagalit na yung lola ko. Hindi na nahiya. Nakakaya kay Almighty Father yung ginagawa ng mga pastors, preachers, ministers. Tapos sasabihin niya wala kayong sweldo. Meron kayong sweldo. Huwag kayo sinungaling. Ano yung kinukuha ninyong mga monthly? May mga monthly allowance. Tawag nyo allowance, di ba? Sweldo yon. Nagpapataas pa kayo ng sweldo. Nag-devaluate na yung pera, nag-inflation. Pwede pakitaasan yung aking allowance. Aminin ninyo na may allowance kayo, na may sweldo kayo. Hindi na masama yan eh. Dahil sinabi naman ni Jesus a worker is worthy of his wage. Pero yung kukuha kayo ng pera sa mga tao, yun ang mali. Dahil ang tithes na sinasabi ni Almighty Father dito at ang offering of praise and worship, tapos tutulong sa mga tao na nangangailangan. Ito ngayon kayo ang ginagamit niyo itong Malakay chapter 3:10 para makahingi kayo ng maraming pera. Dito sa Hebrews chapter 13 verse 15 to 17, praise, glory, and honor, and respect, and obedience through Jesus. Therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, for you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. Ang treasure ni Almighty Father, ang mga tao. Kaya tayo yung offering. Tayo ang inheritance ni Almighty Father. Importante tayo, yung tao ang importante, hindi yung ginto, hindi yung pera, hindi yung kayamanan, hindi yun ang kailangan ni Almighty Father. Kaya nga ibinigay na ni Almighty Father yung tithes para sa mga Levites, sa orphans, orphans, sa widows, sa strangers. Kasi yun yung mga nangangailangan. Kaya wag niyong gagamitin tong Malakay 3:10 para manghingi ng pera sa mga tao. Tapos iipunin nyo sa congregation ninyo, tapos ang gagawin naman ninyo, yung pastor, nakita ko eh. Ba't ganon? Ginagamit yung pera ng mga tao for their own selfish gains. Maliban pa yung donation ng mga tao dun sa pastor, syempre sa kanya pa rin napupunta lahat ng mga bagay. Niloloko yung mga tao. Yung mga tao naman, akala nila magagalit sa kanila si Almighty Father pag hindi sila nagbigay ng pera doon sa kanilang religious leaders. Hindi magagalit si Almighty Father. Dahil ang gusto ni Almighty Father, ang nire-require ni Almighty Father, tayo, yung loyalty natin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Yun ang tithes and offerings natin.
Ituloy natin, ano? Malachi chapter 3 verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, sabi ng Almighty Father, even this whole nation. Ano yung ninanakaw natin kay Almighty Father? Hindi yung tithes, no? Ang tawag lang ni Almighty Father ay tithes and offering. Alam naman natin na may ibig sabihin yun, may mas malalim pa na ibig sabihin. Ano yung ninanakaw natin kay Almighty Father? Tinatanggalan natin si Almighty Father ng karapatan. Tinatanggalan natin sa Kanya yung ating loyalty. Kaya tayo ngayon, you are cursed with a curse. Ano yung cursed with a curse? Dahil tayo selfish. Selfish tayo saan? Greedy tayo saan? Greedy tayo sa time natin, sa effort natin, sa pagmamahal natin. Instead of focusing our love and time and everything to our Father, we focus it on things that are not important. Dahil sa atin, ang importante, si Almighty Father, dahil tayo importante sa Kanya. Kaya pag gano'n na hindi natin pinaprioritize si Almighty Father, ninanakawan natin siya. Tinatanggalan natin siya ng karapatan. May karapatan siya sa atin. Dahil creator natin siya. Sa Kanya lahat galing ang mga bagay. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya. Ibabalik natin yung yung binigay niya sa atin through praise and worship and through our works and through helping people. Hindi tayo manloloko ng kapwa-tao natin. Ito, no? Malachi chapter 3 verse 10. Bring all the tithes into the storehouse. Ito, gustong-gusto nyo to. Ano kayo dadalhin dito? Lahat ng mga pera sa natin sa congregation. Tingin nyo sa congregation na nyo, storehouse. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Ano ba ang bahay ni Almighty Father? Building ba ang bahay ni Almighty Father? Hindi. Tuloy natin, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be enough room to receive it. Ito yung gamit-gamit ng mga pastor, preacher, religious leader. Naku, dalhin nyo dito sa amin para naman buhusan kayo ng maraming pagpapala. Dalhin nyo dito sa congregation. Ibigay nyo sa amin itong envelope. Kasi ng pangalan mo, nakalista na yung pangalan mo rito, nagbigay ka na. O next week naman, magbigay ka uli, Next week, last week, hindi ka nagbigay. O doble ngayon ang bibigay mo, Hindi ganon. Yung tithes, ulitin ko, yung tithes na gusto ni Almighty Father, yung pagkain para sa Kanyang bahay, tayo yun. Offering of praise and worship. Faithful to the Holy God. Being loyal to Him and to His words. Obeying Him. Yun ang sinasabi ni Almighty Father. Hindi naiintindihan ng mga tao at ginagawang literal ng mga religious leaders para makapagkamal ba tawag doon, ng mga pera. Tapos tatakbo ka ngayon sa sa politics. Tapos mamamasyal ka ngayon sa kung saang lugar kasi napagod ka, kailangan mo mag-vacation. Si Jesus Christ hindi siya nagbakasyon. Si Almighty Father hindi siya nagpapahinga.
Yung blessings na sinasabi ni Almighty Father dito. Hindi to yung blessings. Hindi, pag nagbigay tayo, bibigyan tayo ng madaming pera eh. Pag nagbigay tayo ng 10% na pera, dadami yun, dodoble yun, triple yun. Hindi pera yun. Ha? Ano yung blessings na sinasabi ni Almighty Father? Blessings. Anong blessings yun? Showering of abundance to the people who are faithful to Him. Abundance. Anong abundance yun? Eternal salvation. Satisfaction and contentment. No more pain and suffering. Every tear will wipe from their eyes. Ano pa? We will be like angels when we are with our Father. Pag nandun tayo sa Kanyang kaharian, para tayo mga angels. Ano pa ang shower sa atin ng Almighty Father ng blessings? Sino yung bread of life? Sino yung river of life? Yung tree of life, wala nang death. Death has no sting anymore. God will protect His people. Ano pa? New heaven and a new earth. Wala na ring wickedness and darkness and sin. Ito yung ibig sabihin ni Almighty Father na ibubuhos ni Almighty Father yung kanyang blessings sa atin. No more sickness or death. Kasi, dito sa mundo, bakit gano'n nagbigay naman ako ng tithes? Ba't nagkasakit? Bakit namatay? Nagbigay naman ako ng tithes. Akala ko ba, ibubuhos sa amin ng blessing? Bakit na-scam? Hindi kasi tungkol sa pera. Ito, heavenly blessings ang sinasabi ni Almighty Father. Napakaano kasi ng mga tao no? Mukhang pera yung mga tao. Nakatingin lang sa mga bagay dito sa mundo na to. Pati na yung mga preachers, religious leaders, pastors, ministers. Sa inyo natutunan yan? Sino nagturo sa inyo ng yung ganyang bagay? Blind leading the blind. Oo, bulag kayo. Ituloy natin, verse 11. Isang oras na, hindi pa rin tayo tapos dito sa Malachi chapter 3. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fall to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Ano yung I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground? Kailan ito mangyayari? Revelation chapter 12 verse 9. So the great dragon was cast out, that the serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Ano ngayon ang gagawin ni Almighty Father dun sa devourer? Ikinast out, diba? Tapos, anong gagawin ulit ni Almighty Father? Dito sa Revelation, the devil will be cast to eternal fire, to fire. The dragon. Revelation chapter 18 or 19 ba yun? Sino ko usap ko? Revelation chapter 19 verse 7 to 10. Yung devourer, binanggit ito yung devourer.
I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fall to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Dito sa Malachi chapter 3, verse 11. Kailan mangyayari yun? Dito sa Revelation chapter 19, verse 7 to 10. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up to on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Nabasa natin devourer, di ba? Sino ang magsisira sa devourer? Si Almighty Father. And fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever. Tatanggalin na forever and ever yung beast, pati yung dragon, yung kasamaan, tatanggalin na. Kaya hindi na tayo masasaktan. Magiging fruitful na tayo, abundance. Verse 12, and all nations will call you blessed, for you will be a delightful land. Magiging blessed tayo kasi magiging delightful land. Dito sa Revelation chapter 21, now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Wala nang dagat. And then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Kasama na ng mga tao yung tabernacle of God. And he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Yun ang abundance. Kasama na si Almighty Father. Blessed tayo dahil delightful land na tayo. Bakit? Kasama na natin si Almighty Father. Mangyayari sa Book of Revelation chapter 21. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ito ang binabanggit dito sa Book of Malachi. Hindi to pera. Blessings of the Almighty Father. Ang kailangan na nire-require sa atin, faithfulness, loyalty, yung gumawa ng righteousness, yun ang nire-require, yun ang tithes and offerings. Hindi ito yung ikapo or tenth. Ginamit lang ni Almighty Father yung tenth or offerings kasi yun ang naiintindihan ng mga tao nung time na to sa Old Covenant. Kagaya ng mga paggamit ni Almighty Father ng mga names or lugar kasi yun ang naiintindihan ng mga tao. Kaya nga tayo, magiging nation will call you blessed, for you will be a delightful land. Kaya nga kayo, pag nag-i-interpret kayo ng Malachi chapter 3 verse 10, ito lang ang i-interpret ninyo. Dapat buong chapter ang babasahin, hindi lang isang verse. Ito na yung verse ng pagkakaperahan natin, bring all the tithes. Malachi chapter 3, 10, nakahiwalay. Hindi ito nakahiwalay. Babasahin nyo ng buo, ha?
babasahin ng buo. Hindi yung nakita nyo lang na ito na yung tungkol sa tithes. Hanapin natin yung tungkol sa tithes. Ano ba ang may bibigay nating verse para magbigay ng pera ang mga tao? Itong verse na ibibigay natin para magbigay ng pera yung mga tao. Hindi. Niloloko niyo yung mga tao. Ang verse na to, ang tithes dito, mga tao to na faithful kay Almighty Father, offerings of praise and worship, and being loyal and faithful. Inuulit ko ha. Ngayon, kung ang paghihingi ng tithes and offerings nagiging stumbling block or nagiging way para hindi umattend ang mga tao sa inyo, itigil na ninyo ang paghingi ng tithes and offerings. Si Jesus na nagsabi, mas mabuti pa na magtali ka ng millstone sa neck mo kaysa magkasala ang mga tao, lumayo na ang mga tao. Napalayo na kay Almighty Father dahil sa paghingi-hingi mo ng kung ano-ano. Dito tayo, Malachi chapter 3 verse 13. Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have I spoken against you? Naging harsh kayo sa pagsasalita sa akin, sabi ni Almighty Father. Ngayon tinatanong nyo si Almighty Father kung ano ba ang bagay na naging sinabi namin sa iyo, sabi ng mga tao. Ang sabi ng narinig ni Almighty Father, verse 14, you have said, narinig ni Almighty Father. Sabi ng mga tao, narinig din, kaya nga itong you have said, no? It is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? Narinig ni Almighty Father. Yung mga reklamo ng tao, ano ba ang mapaprofit natin pag mag-worship tayo, pag maging faithful tayo kay Almighty Father? Narinig ni Almighty Father yon. Kung sinusunod natin yung ordinances or yung law ni Almighty Father, ano bang mangyayari sa atin? Wala naman, di ba? Yun ang narinig ni Almighty Father. Kaya nga sabi ni Almighty Father, your words have been harsh against me. Sinasaktan natin yung tatay natin. Nasasaktan si Almighty Father dito. Ituloy natin, Verse 15, so now we call the proud blessed, for those who do wickedness are built or raised up. They even tempt God and go free. And so people get away with wickedness. Anong ginagawa ng mga tao? They sneered at God. I-attempt natin si Almighty Father na maging galit, na magalit sa atin. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa tatay natin. Dahil iniisip natin, ano ba ang makukuha natin? Laging ganun ang tao. Dahil swapang ang mga tao. Hindi naiintindihan ng mga tao. Ano bang makukuha natin kung i-worship natin si Almighty Father? Yun ang ibig sabihin. Ano bang makukuha natin pag gumagawa tayo ng kabutihan? Minamak natin si Almighty Father pag nakasulat dito. Sinasaktan natin yung tatay natin, yung creator natin. Hindi kasi alam ng mga tao na pag faithful tayo kay Almighty Father, blessings upon blessings na ibibigay niya, abundance, not on this earth, because the things of this earth are temporary. Ang kay Almighty Father, long-term planning, forever planning si Almighty Father. Yung plano ni Almighty Father, it's for all eternity. Hindi lang para lang dito sa lupa. Ano ba ang time frame ng mga tao dito sa lupa? Maximum of 120 years, diba? Or 120 years old. Hindi lang ganun ang plano ni Almighty Father sa mga tao. He is God. He is powerful.
Hindi naiintindihan ng mga tao ang plano ni Almighty Father for all eternity, hindi lang temporary. Dahil si Almighty Father, He's the Alpha and the Omega. Hindi naiintindihan ng tao. Bakit hindi naiintindihan ng tao? Because the hearts of the people are wicked. Ang puso ng tao nandito nakatingin sa mundo. Hindi sila nakatingin kay Almighty Father. Yung heart nila nandito lang sa mundo. Kaya temporary lang din ang alam ng mga tao. Dahil yung alam nila, mundo lang ang nakikita nila. Hindi sila nakatingin kay Almighty Father. Verse 16 of Malachi chapter 3. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. Yung mga may takot sa pangalan ni Almighty Father nag-usap-usap. At nakinig si Almighty Father at narinig niya siya. Listen, nakikinig at nadinig ni Almighty Father ang mga tao. Lahat tayo nadidinig ni Almighty Father. Kung ano nasa puso natin, kung ano nasa minds natin, alam ni Almighty Father. He's our Creator. Yung mga magulang ninyo, kilala kayo. No? Kilala ba kayo ng magulang ninyo? Hindi ako kilala ng nanay ko eh. Pero yung, ano ba, nanay ka, no? Kilala mo yung anak mo. Dahil sa'yo galing yun, di ba? Or habang lumalaki, kasama mo. Kilala mo. Si Almighty Father, sa kanya tayo galing. He created us. Kilala niya tayo. Alam niya lahat na nasa puso at isipan natin. Nadidinig ni Almighty Father because He's powerful, omniscient, omnipotent, omnipresent. Tuloy natin no, verse 16. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. A book of remembrance. Ano yung book of remembrance? The Bible. Ang galing ni Almighty Father. Inilagay niya dito. Meron kayong book of remembrance na isinulat. A book of remembrance was written before Him. Hindi naman alam ni Malakay, no? Pero bakit isinulat ito? A book of remembrance was before Him. Was written before Him because ang author nga ng book of remembrance si Almighty Father. Hindi rin alam ni Malakay na mapagsasama-sama ang mga books, no? Pero alam ni Almighty Father. All-knowing si Almighty Father. Powerful. Our Father is awesome. Amazing. So, a book of remembrance was written before Him. So, itong book, compilation, Bible, it's a testimony of the people who are before us, who trusted the Holy God. So, a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord. Para sa mga tao na may respeto at takot kay Almighty Father, merong book of remembrance, and who meditate on His name. Who meditate or esteem His name, or itinataas ang kanyang pangalan, or wino-worship siya. Meditate, contemplate, pray.
or laging nasa isip. Ponder. Binabanggit ko yung meaning ng meditate. Ponder. Ruminate. No? Synonym of meditate. Nag-iisip. Lagi iniisip si Almighty Father. Kaya tayo, dapat lagi natin isipin yung tatay natin. Pag laging nasa isip natin ang tatay natin, nasa isip niyo tayo. Lagi rin niyo tayong inaalala. Lagi rin tayong iniingatan ng tatay natin. No? Verse 17 of Malachi. Yung mga tao na nag-meditate sa name ni Almighty Father, yung nire-respeto siya, yung itinataas ang pangalan niya, wino-worship siya, nagbibigay ng tithes and offerings of praise and worship, at tumutulong sa kapwa-tao because yung tithes, it's a helping those who are less fortunate, like the, alam na natin, widows, orphans, the aliens or strangers, and those who are in the lower bracket of the society, no, yung mga walang minana like the Levites. Ano sabi ni Almighty Father dito sa verse 17? They shall be mine. Sa akin sila. Yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, sa akin sila. So tayo, kanino ba tayo? Tayo ba ay kay Almighty Father? Do we trust our Father? Are we faithful to our Father? Do we believe in all the things that our Father says? Dahil kung naniniwala tayo, si Jesus Christ, padala ni Almighty Father, then, tayo ay para kay Almighty Father. Masisave tayo if you believe that Jesus Christ is the Savior, the King of Kings and the Lord of Lords. The Holy God gave Jesus power, authority, and dominion on heaven and earth. Hindi lang pang earth, pang heaven pa, si Jesus Christ. Ha? Hindi kagaya ng ibang mga religious leader dyan or mga religious leaders na mga nirerespeto ninyo. Pang ano lang yan, hindi natin alam, hindi rin pang lupa eh. Si Jesus Christ lang ang kaisa-isa. Heaven and earth ang binigay ni Almighty Father, power, dominion, and authority. So He is God, like the Almighty Father. Sino nagsasabing hindi God si Jesus Christ? Hindi kayo kay Almighty Father kung sinasabi nyo hindi God si Jesus Christ. Kasi magtitiwala sa salita ni Almighty Father, they shall be mine. Sabi ni Almighty Father, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels. Kailan yung day na magiging jewels tayo ni Almighty Father? Revelation chapter 21, no? Revelation chapter 20, 21, 22, andun lahat. Yun yung araw na tayo ay magiging jewels niya. Sabay-sabay tayo, ibibigay sa atin ang inheritance. On the day that I will make them my jewels or special treasure, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. So, i-spare tayo ni Almighty Father. Iingatan niya tayo. I-consider niya tayo as His jewels or special treasure, inheritance of the Almighty Father. We are importante kay Almighty Father. As a man spares his own son who serves him, kaya dapat maglingkod tayo kay Almighty Father. Serve Him. How do we serve our Father? Worshiping Him, glorifying His name, and practicing what Jesus has taught us. Verse 18, then you shall again discern between the righteous and the wicked. Malalaman mo ngayon, pag nagsaserve tayo kay Almighty Father, malalaman natin kung ano yung righteous at ang wicked. Between one who serves God and the one who does not serve Him.
Malalaman natin yung righteous sa wicked. At malalaman din natin yung tao na nagsiserve kay Almighty Father at yung tao na hindi nagsiserve kay Almighty Father. We are the joy of our Father. We are His treasured possessions, inheritance, His portion. Sino ba naman tayo? Ano ba naman itsura natin? Makasalanan tayo. Pero dahil kay Jesus Christ, naging maganda tayo. Sa paningin ng tatay natin, jewels tayo. Treasure, inheritance. Binigyan tayo ng importansya. Dito sa mundo, walang nagbibigay ng importansya sa atin. Pero tatay natin na gumawa ng heaven and earth, powerful, bigyan niya tayo ng importansya. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin, worship Him, give an offering of praise and worship. That's the tithes and offerings. Yun ang tithes and offerings. God has no use for material things. Hindi niya kailangan yung gold, silver, hindi niya kailangan. He created the world. Anong turo sa atin ni Almighty Father? Yung tithes, i-share natin for the less fortunate, those who don't have inheritance, or the Levites. Ulitin ko, no? Levites, orphans, widows, strangers, or those who are being alienated in a society. Yung mga inaapi. Yung mga hindi sinasali. Yung mga inaabuso, minamaltrato. So si Almighty Father, yung puso niya, nasa mga tao na nagpapakumbaba sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga utos, nagmamahal kay Jesus Christ, rumerespeto kay Jesus Christ, naniniwala kay Jesus Christ, may pananampalataya kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.